Magandang araw po ulit mga bossing. Bali ito po yung aming gagawin ngayon, Click version 3. Ang problema to yan, may check engine siya tapos ayaw niya mag-start, walang push start. Yan, ayaw niya umandar. Bali ito tinulak lang ng customer papunta dito sa shop. So ayan, mapapansin nyo bagong bago. Ang istorya niya ay nakauwi naman yung customer ng hapon, normal na grahe. Nung gagamitin niya ulit kinabukasan o ayaw nang umandar. So ayan, may check engine tapos ayaw mag-start. So hinala namin, ginagat ng daga. O ginagat ng daga yung wire. So para mapabilis, dadiagnose muna natin para makita kung ano yung error niya. So dito kasi makikita natin kung saan yung nagka-problema. So gaya niyan, nakalagay na dito ay 52 CKP crankshaft position sensor. So yun po yung madalas na issue ng bit galing ng stator. Yun po yung yun po yung may problema niya. Pwedeng may putol, ayan po. Crankshaft position sensor. So tama ang hinal natin, pwedeng nginagat siya ng daga, may naputol na wire kaya yun naging code niya. So pag yun po ang problema, bubuksan natin yung compartment. So mas mapabilis lang yung trabaho pagka meron kayong diagnostic tools kasi malalaman nyo kaagad kung saan yung trouble pagka ganyan may check engine. Pero ang mahirap hanapin yung walang check engine. Kasi mag-iisa-isa ka dun ng testing kung saan siya pwedeng nagka-problema. Pero pag ganitong may check engine, saka ito bagong unit lang, mapapansin nyo naman sariwang-sariwa pa. Di ba lang sa mag-uumpisa? Kung mayroon ka noon, makikita mo saan yung code. Kung ano ako. So ito actually warranty pa naman to, pero pagka mga ganyang kaso kasi mga boss, sabi nga ni customer, malamang kahit dalhin niya dun sa Honda hindi naman din mawawarranty, di wala din. Ayan o, yung ano. Ayun, to ba yun? Yan. PK sensor. Di ba kasi muna itong para makita mo. Sabi na eh. Diba? Oo nga. Oo. Ingat, diba? Ngat-ngat na. Ingat nga ang daga. Ganyan yung daga. Alam niya saan yung Ang galing naman ng mga daga. siguro engineer sila. Nakita ko kasi yun, kaya ko naisip na daga agad. Kasi nung gabi, may nakita akong dagang gumaganon. May aso kami, may aso ako. Tapos pag pakain ko, may dagang pa ganun. Siguro, nung pumasok na ako, matutulog ako. Bumalik. Papunta pa dito sa motor. So dahil dyan mga boss, nakita natin yung problema, babakasin mo natin itong dalawang screw dito para may buka yung kahan niya. So ito madali lang naman to kasi putol lang naman, pwede natin dugtungan to ng wire para check nyo lang kung ano yung mga color coding naman yan, kung alin yung naputol, dugtungan lang. So ito kahit bago naman to, pag ganyan mga sitwasyon, kahit po dalahin nyo sa kasa yan, promise walang warranty pag ganyan. So ito yung kanyang odo, 86 kilometers, diba? Napakasariwa, batang bata, pero walang magagawa kinagat ng daga. So base nga dito sa nabuksan na, hiniwan natin yung kanyang cover, dalawang wire yung naputol, yung inagkas ng daga. So dudugtong lang naman yan. Kasi nakita naman natin kung saan banda, madali lang yan.
Yung mga ganitong sitwasyon po, minsan na-encounter namin, yung biglang umarada ka ng gabi, umaga, yun ang start. Asahan nyo na palagi yan, dinadaga. At karamihan, gano'n. Lalo itong mga FI. Minsan ang inangat-ngat nila, side stand switch. O kaya kung rumeredondo naman, tas ayaw umandar. ang ang nangat naman doon yung injector. Sakit ng injector. So, yun po, doon nagtataka sa mga daga. Tatalino nila. Alam nila yung angat-ngatin para hindi umandar yung motor. Marami na ako nagawang ganyan eh. May mga nagawa din ako dati, smash. Ginatkat naman nila lahat ng wire sa CDI. Ito lahat. So, ganyan. Habang nagagalit ka sa daga, ginagantihan ka talaga nila. So, ito, nilabas natin sa gilid para mas madali siyang i-repair. So, ito mga boss, magdudugtong lang dito ng wire para umabot lang ito sa kabilang side. Kung baga tatanggalin lang, tinanggal lang yung mga napinsalang wire o yung mga nangat-ngat. Sa mga ganito, kung may diagnostic tools kayo, kaya naman siyang repairin DIY kung ano. Kaya lang, bihira naman sa atin yung may diagnostic tools. So, baga, pagka mga ganitong sintomas or yung pumarada ka nga ng gabi, kinabukasan ayaw na umandar, pwede mo rin subukan to. Tingnan mo dun sa ano, baka nginat-ngat. Ngayon, kung wala naman tama yung wire na yan, kasi hindi na siya nagbiblink, hindi mo siya mabibilang. Hindi mo malalaman kung 52 nga yung code niya. Pwede mo baka sakali, gano'n. Buksan mo siya. Pag nakita mo ng actual, nakakalamang na yan yun. Pero kung halimbawa, goods naman dyan, pwede mo i-check yung side stand. Yung wire ng side stand. Kasi same din siya, hindi rin siya gagana ng push start pagka yung side stand lang putol. O yung wire ng side stand. Mag-o-on siya, pwede rin siya mag-i-start. Pero pag side stand naman yung putol, minsan walang check engine. Yun ang kaibahan. Basta ng palatandaan lang, hindi galing sa tirek. Kumbaga galing ng parada, tapos kinabukasan nga ayaw na umandar. Yan yun, mga dinagayan. So, ito. Nirepair lang natin yung mga wire na naputol. So, dalawa siya, meron pang isa. Ginamitan na namin ng shrinkable tube para mas maganda yung kapit niya. Hindi na to hinihinang kaya na rin yan, pang matagalan na rin yung ganyang gawa. Saka hindi naman nababasa dito sa may side na to ng kasi sa ilalim naman ng U-box yan compartment. Yun nga lang, wag na lang ulit kakagatin ng daga. Yun nga pala mga boss, yung tatanong ng shop namin, bali dalawa na po yung shop namin, meron sa Camarin, malapit lang sa City Hall, RA Santiago Motor Shop. Pwede nyo pong i-waste yun. Tapos meron din po kami sa Diparo, Ras Motor Shop Diparo. Pwede nyo rin po siyang i-waste. Bali lalagay ko po sa description yung mga address ng shop namin. Para kung gusto nyo pong magpagawa ng mga motor nyo, scooter, pwede po sa amin. Pati po yung mga contact number, nalagay ko na lang rin po doon sa description. Saka para updated po kayo, pa-subscribe na rin po ako sa para po updated kayo kung may paparating po tayong mga video. Makakatulong po ito sa inyo. So ito, tapos na siyang idugtong lahat. So babalutin na lang ito ng tape para
Pagkatapos ito, hindi na ito halatang repair. Yan. Kung paano iwasan yung mga daga sa ganito, hindi ko rin po alam. Marami na nagtatanong niyan, matagal na. Hindi ko rin po alam kung ano solusyon sa ganyan. Basta paborito po kasi talaga nila yung mga ganyan, yung mga singit-singit, sulok-sulok. Wala nangyari. Ano pangalan? Talagang hindi nila gustong nagpupwesto sa mga ganyan. Parada niya raw, ano eh. Ayaw mo na bukasan eh. So yan, okay na siya. Pero ito-testing muna natin to para sigurado. So yan, mga bossing, umaandar na siya. Yon, may check engine pa rin. So yung check engine po hindi na matatanggal pag hindi natin siya na-reset. So ito i-reset natin. Yung tinuturo ng customer kasi may check engine pa rin daw. Pero umaandar na siya. Kasi na-fix naman na natin yung kanyang problema. Ang naiwan na lang yung check engine. So, ito na lang. Kunting focus lang yan, mawawala na yan. So, yun. Diba? Wala na. So, ito. Wala tayong ibang papasukan dito. Exit na lang kaagad to. Reset lang. Tapos exit na. Kasi nakita nyo naman, bagong-bago lang siya. So, literal na reset ECU lang. Tanggal na yan. Tapos, pwede tayo mag-start. Okay. Very good. Goods na siya. So, yan. Happy na si customer. Ang layo ng tinulakan niya dito. At least nasulit yung kanyang lakad. Naayos naman natin yung kanyang unit. So, ayan mga boss. May problema yung mga scooter nyo. Message lang po kayo sa page namin. Nandiyan po sa description yung link. Pa-subscribe na rin po ako para po updated kayo sa mga parating na video. Maraming salamat po sa inyong oras sa panonood.